Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Habang nagmamaneho ako papunta sa mansyon ng aking ama, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang bigla niyang gustong pag-usapan. Makalipas ang ilang oras, dumating ako sa mansyon. Agad akong nakita ng mga gwardiya, kaya binuksan nila ang gate. Ipinarada ko ang aking sasakyan sa garahe, bumaba, isinara ang pinto, at pumasok sa loob ng bahay. Lumayas ako mula sa bahay ng aking mga magulang noong ako ay 18, palagi kong ginusto ang mamuhay ng mag-isa. Pagpasok ko pa lamang ay may narinig akong tumawag, Kelly. Napatingala ako at hinanap kung saan nanggagaling ang tinig, dahil tanging ang aking ina lamang ang tumatawag sa akin ng ganoon, at inuulit ko, tanging siya lamang. Nang makita ko siyang papalapit, may pinakamaliwanag na ngiti sa kanyang mukha, agad niya akong niyakap ng mahigpit na para bang matagal kaming hindi nagkita gayong nakita ko lang siya noong nakaraang linggo. Gumanti naman ako ng yakap habang marahan niyang tinatapik ang aking likod. Kelly, anak, miss na miss kita, sabi niya sabay halik sa aking pisngi. Napangiti ako. Mama, miss ko rin po kayo, tapat kong tugon. Sunod-sunod pa rin ang dampi ng kanyang mga halik sa aking mukha. Mama, tama na. Hindi na po ako bata, sabi ko, pilit na tinatago ang aking ngiti. O tumigil ka nga dyan, mahal ko. Lagi kang magiging baby ko, tugon niya sabay ngiti. Mama, nasaan po si Papa? Tanong ko, puno ng pagkamausisa. Nasa kanyang silid-aklatan ang tatay mo, sagot niya. Alam mo namang libro ang pinakamahusay niyang kaibigan, bulong niya sa akin na para bang isang lihim. Napatawa na lang ako, natutuwa sa kanyang kilos. Ano po ba ang kailangan ninyong pag-usapan sa akin? Tanong ko ng seryoso, dahil may kakaiba akong kutob tungkol dito. Tumingin siya sa akin na may malungkot na ekspresyon. Anak, mahalaga ito, sabi niya. Lalo tuloy akong kinabahan. Mama, ano po ba iyon? Pilit kong usisa. Ngunit tinanggal niya ang kamay niya sa aking balikat at iniwasan ang tanong. Anak, puntahan natin ang tatay mo, sabi niya at naglakad na papunta sa silid-aklatan. Sumunod ako. Pagpasok namin, nadatnan namin si Papa na nakaupo sa kanyang mesa, nakatutok sa librong binabasa niya. Nang tumingin siya sa amin, tinawag niya akong maupo. Umupo ako, gayon din si Mama. Mukhang talagang mahalaga ang pag-uusap na ito, naisip ko. Kalma lang. Ano ba ang pinakamalala na pwedeng mangyari? Tahimik siyang nakatingin sa akin at ayaw magsalita. Hello Papa, basag ko sa katahimikan. Kamusta ka, anak? Tanong niya. Ayos naman po. Ano po ba ang gusto ninyong pag-usapan? Diretsong tanong ko. Wala akong oras sa paligoy-ligoy, bulong ko sa sarili. Anak, ipagdiriwang mo na ang ika-27 mong kaarawan sa susunod na linggo, sabi niya ng kalmado. Opo, Papa, sagot ko. Ibig sabihin, panahon na para tuparin ang kasunduan. Ano na naman bang sinasabi ng matanda? Papa, anong kasunduan po ang tinutukoy ninyo at ano ang kinalaman nito sa kaarawan ko? Tanong kong bigla. Kailangan mo nang mag-asawa, sabi niya na para bang napakasimple ng lahat. Ano po? Bulalas ko at napatingkayad sa aking upuan. Papa, bakit ko kailangang mag-asawa? At sino po ba ang babaeng gusto ninyong pakasalan ko? Tanong ko, may pinipigilang inis. Bata pa ako. Hindi pa ako handa at lalo hindi ko inaasahan ang ganito, mariin kong naisip habang nangangapit ang aking mga panga. Malamang na nawawala na sa katinuan ang matandang ito, sabi ko sa aking sarili. Anong kasunduan ba ang sinasabi ninyo, Papa? Tanong ko. Anak, umupo ka muna at ipapaliwanag ko, tugon niya, halatang may pagkainis sa aking ugali, ngunit sa totoo lang, wala talaga akong pakialam sa iniisip ng matanda. Anak, pakinggan mo ang iyong ama, narinig kong sabi ng aking ina sa tabi ko. Nakalimutan kong naroon pa pala siya sa silid. Napakalma ako nang marinig ko ang boses niya, kaya muli akong umupo at hinintay ang paliwanag ni Papa. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Ang lolo mo ay iniligtas noon ni Carter Ramos, sabi niya na para bang nagkukwento ng nakainis na kwento bago matulog. Noon ay nagsisimula pa lamang ang lolo mo bilang negosyante at itinatayo pa lang niya ang kumpanya sa konstruksyon.
Galing siya sa isang business trip nang siya ay na-hold up, binaril, at iniwang nakahandusay sa gilid ng daan. Gabi iyon sa isang liblib na lugar at walang gustong tumulong dahil takot silang mabiktima rin. Hanggang may isang taong naawa at dinala siya sa ospital, kung saan siya nailigtas. Doon nila natuklasang magkaklase pala sila noong kolehiyo. Lubos na nagpasalamat ang lolo mo at gusto niyang masuklian ang ginawa ng kanyang kaibigan. Ngunit tumanggi si Carter at wala siyang hinihinging kapalit. Ang lolo mo, na ayaw kailanman magkaroon ng utang na loob na hindi nababayaran, ay nagpilit na gumawa ng paraan upang masuklian ang ginawa ni Carter Ramos. Dahil sa pagpupursige ng lolo mo, napilitan silang magkasundo at gumawa ng isang kasunduan. Ano po ang napagkasunduan nila, Papa? Tanong ko, halatang hindi na mapakali. Hindi ko gusto ang ganitong klaseng kwento na sigurado na namang mauwi sa sapilitang pagpapakasal ko. Nakakainis. Makinig ka muna, anak, sabi niya habang tumayo mula sa kanyang upuan at naglakad papunta sa maliit na refrigerator sa gilid ng silid-aklatan upang kumuha ng baso ng tubig. At talagang inubos niya ang oras niya sa paghigop ng tubig na para bang may buong araw siya para mag-aksaya ng panahon, samantalang ako rito, unti-unti nang naubusan ng pasensya. Sinusubok talaga ng matandang ito ang aking pagtimpi at wala na akong gaanong naiiwan. Nang matapos siya sa pag-inom, bumalik siya sa kanyang upuan, umayos at ipinagpatuloy ang nakakainip niyang kwento. Napagkasunduan nilang ipakasal ang kanilang mga apo upang mapatatag ang ugnayan ng dalawang pamilya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumayo ako ng galit na galit at napasigaw, iyan pala ang dahilan kaya ninyo ako gustong ipakasal. Babaan mo ang boses mo, anak, at kausapin mo ako ng may paggalang, sabi ng aking ama habang tumatayo. Mga anak, maupo kayong dalawa at pag-usapan natin ito ng maayos, matapang na sabi ng aking ina habang nakatingin sa amin ng mahigpit. Umupo kami pareho dahil alam naming kapag ganoon na magsalita si mama, ibig sabihin ay galit na siya, at hindi mo gugustuhing sumubok kapag galit siya. Kung ganoon, sino po ba ang babaeng sinasabi ninyong kailangan kong pakasalan, Papa? Tanong ko. Si Leila Ramos, anak, sagot niya. At wala rin siyang alam tungkol sa kasunduang ito. Pumanaw ang lolo niya noong 10 taong gulang pa lamang siya, at ang mga magulang naman niya ay namatay 5 taon na ang nakalilipas. Kaya wala siyang kaalam-alam sa naging kasunduan. Papa, sa tingin ko wala nang dapat pang pag-usapan dahil ang babae mismo ay hindi alam ang tungkol dito. Hindi mo naiintindihan, anak. Hindi iyon ganoon kadali, sagot niya sabay buntong hininga. Kung ganoon, ipaliwanag ninyo sa akin, Papa, sagot ko sa malamig na tinig. Kailangan mo siyang pakasalan, anak, sabi niya ng buong seryoso. At bakit naman po, Papa? Tanong ko na maihalong pagtataka. Huling habilin iyon ng iyong lolo na ang kasunduan ay dapat tuparin, anuman ang mangyari, paliwanag niya. Hinding-hindi ako papayag na pakasalan siya, Papa, mariin kong sagot. Hindi ko alintana kung sino pa ang nag-utos, kung anong kasunduan iyon, o ang paulit-ulit na paliwanag na naririnig ko mula pa nang dumating ako rito. Kung ganoon, mawawala sa iyo ang kumpanya, sabi niya na maihalong galit ang tinig. Hindi ninyo pwedeng gawin iyon sa akin, Papa. Pinaghirapan ko ang kumpanyang iyon, sagot ko, halos hindi makapaniwala na kaya niya akong gipitin dahil lamang sa isang lumang kasunduan. Kung ganoon, anak, pakasalan mo siya, o mawala sa iyo ang kumpanya. Samantala kay Leila. Habang naglalakad ako pa uwi, malalim akong nag-iisip. Hindi ko pa rin kayang paniwalaan na nawalan ako ng trabaho. Para pa rin itong isang masamang panaginip. Naalala ko pa kaninang umaga na nagising ako upang maghanda para sa trabaho. Hindi ko inakalang mawawala ito kaagad dahil lang kay Amor. Nakakita ako ng isang park sa daan pa uwi at nagpasya akong umupo muna roon upang mag-isip. Ilang oras ang nakalipas. Pagpasok ko sa gusali, dumiretso ako sa aking opisina bago dumating si Jess upang ipaalam sa akin na ipinapatawag daw ako ni Miss Lee, ang aking boss, at kailangan ko raw pumunta agad sa kanyang opisina. Akala ko ay kailangan niya ang ginawa kong disenyo, kaya dinala ko ang aking sketchbook. Kumatok ako sa pinto at narinig ko ang pasok. Pagpasok ko, nakita ko siyang abala at mabilis na nagtatype sa kanyang computer. Napapaisip ako, hindi ito magandang senyales. Nang mag-angat siya ng tingin at tumingin sa akin nang may galit sa kanyang mga mata, napalunok ako. Wala na, lagot ako. Ano kaya ang nangyari? Baka hindi ko naipasa ang disenyo sa tamang oras. Miss Leila, tinatanggal ka na sa trabaho.
Ipaliwanag mo at linisin mo ang opisina mo bago matapos ang araw, sabi niya nang may pigil na galit sa tono. Ano? Tinatanggal? Hindi ako makapaniwala. Naramdaman kong naninikip ang dibdib ko at halos maiyak. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho, kailangan ko ito. Siguro nagbibiro lang siya. Lumapit ako upang magpaliwanag. Ma'am, hindi ko po. Pero pinutol niya ako sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Hindi ko akalaing pagtataksilan mo ang tiwalang ibinigay ng kumpanya sa'yo, sabi niya habang tumatayo. Halata ang nag-aalab na galit sa kanya. Ikaw pa naman ang isa sa mga paborito kong empleyado. Paano mo nagawa ito? Sabay hampas niya sa mesa. Hindi ko maintindihan. Ano bang sinasabi niya? Ma'am, wala po akong ideya sa ipinaparatang ninyo, desperado kong paliwanag. Kung panaginip lang ito, sana magising na ako. Gusto kitang wala na rito bago magtanghali, kung hindi ay ikaw ang mananagot, sigaw niya. Ngayon, lumabas ka sa opisina ko. Lumabas ako ng opisina habang tumutulo ang luha ko. Hindi ko pa rin matanggap na nangyayari ito sa akin. Ngayon, narito ako sa park, malalim na nag-iisip kung paano ko babayaran ang aking mga bayarin, kasama na ang matrikula ni Vivian. Ang pinakamasaklap pa ay kailangan ko ring bayaran ang upa ko. Inaasahan ko pa naman ang huling sahod ko, ngunit mukhang hindi ko na iyon makukuha. Hindi rin sasapat ang ipon ko upang tustusan ang lahat ng bayarin, kahit pa makahanap agad ako ng bagong trabaho. Masusundan pa itong mas malaking problema, tiyak na mapapaalis ako sa inuupahan kong apartment bago ko pa matanggap ang susunod kong sahod. At lahat ng ito ay dahil kay Amor. Alam kong baka isipin ninyong sinisisi ko siya ng walang katibayan. Pero kanina, narinig ko mismo ang usapan niya sa telepono habang nasa loob ako ng ladies' room. Usapan ni Amor. Sa wakas, natanggal ko rin siya. Akala niya kung sino na siya dahil lang sa may kaunting talento. Sabi niya, binibigyang diin ang salitang kaunti bago tumawa ng parang baliw. Napakadali lang pala. Ni hindi man lang siya nakahalata. Diyos ko, ang dali niyang malinlang, dagdag pa niya sabay mahinang tawa. Ipinatong ko ang hard drive sa computer niya. Nandoon ang impormasyon tungkol sa latest fashion line para sa fashion show ng kumpanya. Ginamit ko ang computer niya para ipadala ang laman ng hard drive sa mga kakumpetensya natin. Kinopya nila ang mga disenyo kaya nalugi ng malaki ang kumpanya. Kaya ngayon, iniisip ni Miss Lee na sila ang espiya. Mahina siyang tumawa. Kaya pala nandun siya sa opisina ko noong araw na iyon. Walang makakaalam nito. Hindi niyo alam kung gaano kahirap nakawin ang hard drive na iyon. Sabi niya bago tumawa at ibaba ang tawag. Lumabas ako agad ng ladies' room bago pa niya ako mapansin. Wala akong lakas ng loob para harapin siya. May biglang umupo sa tabi ko sa upuan sa park. Hindi ko na inabala ang sarili kong lumingon. Ngunit narinig ko ang isang pamilyar at kaakit-akit na tinig na nagsabi. Ano ang dahilan ng lungkot ng isang dating palaban na reyna? Napalingon ako ng mabilis, halos parang mapipitpit ang liig ko, at nakita ko na siya ang parehong estrangherong halos makabangga sa akin gamit ang kanyang sasakyan at nakipagsalitaan pa ng walang galang noon. Napansin niya ang pagkagulat ko at nagsimulang lumabas ang mapang-asar niyang ngiti. Ayos. Pwede pa bang mas lumala ang araw na ito? Kung hindi mo gets, oo, may halong sarkasmo iyon. Umuwi ako noong gabing iyon at pinag-isipan ng mabuti ang tungkol sa kasunduan. Sa huli, napagdesisyonan kong pakasalan sila. Ngunit balak kong pagsignin sila sa isang kontrata na nagsasaad na maghihiwalay kami pagkatapos ng isang taon. Hindi ko kayang itali ang sarili ko sa isang babaeng halos hindi ko kilala. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang kasal ang napili ng lolo ko. Seryoso, ni hindi man lang niya ako naawa ang paborito niyang apo. Nasa opisina ako ngayon. Tinawagan ko kanina ang matalik kong kaibigang si Tony para hingin ang lahat ng detalye tungkol sa kanya. Kung gusto niyong malaman, mahusay na detective si Tony at eksperto rin sa computer, kaya niyang pumasok sa kahit anong database. Napatigil ako sa pag-iisip nang tumunog ang cellphone ko. Nang tingnan ko kung sino ang tumatawag, nakita kong si Tony iyon. Dali-dali ko iyong sinagot. Anong balita, Tony? May update ba? Tanong ko nang hindi mapakali. Gusto ko nang malaman ang lahat tungkol kay Laila para masimulan ko na ang plano ko. Tumawa lang siya sa tanong ko. Ano na naman kayang nakakatawa? Naguluhan ako. Naku, may nagmamadali ng malaman ang tungkol sa magiging misis mo.
Aw, ang sweet naman, sagot niya sa matinis na tinig. Sigurado akong nakangisi ang Mokong. Huwag na kayong magtanong kung paano ko alam, kilalang kilala ko na ang tarantadong iyon. Papunta na ako sa opisina mo, sabi niya sabay baba ng tawag. Kasabay noon, may kumatok na sa pinto. Sumunod ang boses ng Mokong, pwede po ba akong pumasok, Mr. Aboitiz? Lintik, dati naman basta-basta na lang siyang pumapasok nang hindi kumakatok. Sino ba ang niloloko niya? Pumasok ka na rito at tigilan mo ang pang-aasar, sigaw ko habang hinihagod ang buhok ko sa inis. Pumasok si Tony na may hawak na folder na pinaghihinalaan kong naglalaman ng impormasyon tungkol kay Layla at mayroon pa ring nakakatawang ngiti sa mukha. Umupo siya at itinaas pa ang isang paa sa mesa ko. Naiisip ko na agad ang iba't ibang paraan upang patayin siya sa isipan lang, syempre. Nang igiit niya ang sarili at pumitik sa harap ng mukha ko. Tumawa pa ang loko. Tigil-tigilan mo ako at sabihin mo na ang detalye tungkol sa kanya, singhal ko, sabay hampas ng kamay sa mesa. Kalma lang sir. Huwag mong sabihing, in love ka na, sagot niya, binibigyang diin pa ang salitang in love, habang gumuguhit ng hugis puso gamit ang kanyang mga kamay. Tiningnan ko siya gamit ang isa sa mga kilala kong nakamamatay na tingin, yung klase ng tingin na ibig sabihin ay sobra na ang pang-aasar mo, manahimik ka na kung ayaw mong mapahamak. Agad naman siyang tumigil sa kadaldalan niya. Wala ka talagang sense of fun sir, reklamo niya habang iniaabot sa akin ang folder. Agad kong binuksan iyon at mabilis na tiningnan ang pangunahing impormasyon. Pangalan, Layla Ramos. Edad, 25 taong gulang. Trabaho, fashion designer. Ama, Ben Ramos, patay na. Ina, Belinda Ramos, patay na. Kapatid, Vivian Ramos. Lugar ng trabaho, Fashion World, kakakatanggal lang sa trabaho. Kakakatanggal lang niya? Interesting. Pabor ito sa plano ko. Tony, paano mo nalaman na katatanggal lang niya sa trabaho? Tanong ko, halatang nagulat. Kalalagay ko lang sa file mula sa source ko. Natanggal ang magiging misis niyo ngayong umaga, sagot niya, nakangisi. Hindi ko na pinansin ang huling sinabi niya. Isinara ko ang folder at inilagay sa drawer ng mesa ko. Tony, may picture ka ba niya? Tanong ko habang isinasarado ang drawer. Meron, sir. Heto, sagot niya habang kinukuha ito mula sa bulsa ng kanyang suit. Kinuha ko ang larawan at tumitig dito. Agad ko siyang nakilala, siya ang babaeng muntik ko nang mabangga kanina, at nakipagsagutan pa sa akin. Napangiti ako habang nakatingin sa larawan. Panahon na para sa ganting lakad, bulong ko sa sarili ko. Pagsisisihan niyang ginulo niya ako. Sa susunod na kabanata, haharapin nila ang biglaang muling pagtatagpo nila ni Kelly, ngunit hindi niya alam na siya ang planong pakasalan ng lalaki. Samantala, sisimulan ni Kelly ang kanyang ganting lakad, pero unti-unti niyang matutuklasan na hindi ganoon kasimple sila gaya ng inaakala niya.